magpapatotoo tungkol sa araw ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ng pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa, isang pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat, kaya huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, kagaya po ng aking nabanggit sa pasimula po ng ating pagdiriwang, tayo po ngayon ay nasa 12 linggo sa karaniwang panahon. At sa araw din na ito, inaalala natin sa ating mga panalangin ang ating mga tatay o mga ama ng ating pamilya. Nasaan po ang mga tatay? Pakitaas nga po ang kamay. Pwede ba natin silang batiin ng Happy Father's Day? At ipalakpakan po natin ang lahat ng mga tatay, no? Magandang simulan mga kapatids ang pagninilay natin sa umagang ito sa isang simpleng katanungan. Meron po ba kayong mga takot sa buhay? Marahil may kanya-kanya tayong takot. Takot tayong magutom, takot tayong mawala ng pera, takot tayo ng mawala ng minamahal sa buhay. Ang dami-dami nating takot sa mundong ito. Pero paano po napapawi ang lahat ng takot na ito? May mga takot pa din naman sa puso natin na gusto nating mapawi o mawala. Pero nandun pa rin yung pangamba. Nandun pa din yung takot. Alam niyo po mga kapatid, kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, maririnig po ninyo o mababasa po ninyo sa Biblia ang mga katagang "huwag kang matakot" ng 365 beses. You will be able to read the words "do not be afraid" in the Bible for 365 times. At ilang araw po meron sa isang taon? 365. Tila pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Dahil tandaan natin mga kapatid, may takot man tayo sa buhay na ito, pero tandaan mo, mas malaki ang pagmamahal sa iyo ng Diyos kaysa sa lahat ng takot mo sa iyong buhay. The love of God for you is always greater than all your fears in your life. Kaya, huwag kang matakot dahil mas namumutawi pa din ang pagmamahal sa iyo ng Diyos.
Tayo po kasi minsan, aminin natin o hindi, marami tayong pinaniniwalaan sa mundo na ito na wala namang basihan, na wala namang kabuluhan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sino po sa inyo ang naniniwala sa mga pamahiin? Maniwala ako. Minsan ho kasi may nagpa-picture sa akin. Sabi nila sa akin, Father, pwede po bang magpa-picture? Kaya lang, 2 lang po kami eh. Pwede po bang ikaw ang sa gitna? Pag ikaw ang nasa gitna, ano pong ibig sabihin nun? Tanyo, alam na alam ninyo. Diba? Kaya, minsan ganyan, Father, dito kayo sa gitna. Dito po kayo. Ang dami-dami nating pinaniniwalaan, pampaswerte. Tandaan ninyo, lahat naniniwala sa swerte, malas yun. Pero mga kapatid, kung ang pinaniniwalaan lang natin ay ang pag-ibig ng Diyos, walang dapat na takot na mamutawi sa ating puso. Dahil ang kanyang pagmamahal ay higit sa lahat ng takot sa ating buhay. Always remember that. The love of God for you is always greater than all your fears in this world. Pangalawang bagay po, kung nandoon po ang pagmamahal ng Diyos, ibig sabihin dapat namumutawi din ang pagtitiwala. You can truly love the person you love simply because you also trust that person. You love God so much, therefore, you must always trust God so much as well. Kung mahal mo ang mahal na pong Jesus Nazareno, pagkatiwalaan mo. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sino po ang mga mag-asawa dito? Uy, nasaan? Ayan, ano? Mahal niyo po ba ang isa't isa? Yung totoo po, mahal niyo po ang isa't isa? Nagtitiwala po kayo sa isa't isa? May kausap po ba ako? Nagtitiwala po ba kayo sa isa't isa? Nakakalungkot po kasi minsan, ang mga mister, may katext lang, ang sasabihin ng misis, sino yung katext mo? Babae mo? Ang daming litanya. Pero sa mga mister, tanungin nyo din ang sarili ninyo, katiwa-tiwala ba ako? Kasi minsan sa buhay natin, mga kapatid, kung nandoon ang pagmamahal, ibig sabihin, nandoon din dapat ang pagtitiwala. Kung ang buhay din natin ay katiwa-tiwala. At sa Panginoon, mga kapatid, kung tunay tayong nagtitiwala sa Diyos, ibig sabihin, ipinapaubaya natin sa Diyos ang lahat ng lahat ng ating takot at pangamba, at ang Diyos na ang bahala doon. Alisin ang lahat ng takot dahil mahal ka ng Panginoon. Alisin ang lahat ng takot dahil pinagkakatiwala mo ang lahat sa Panginoon. Amen? Panghuling bagay, mga kapatid, sabi sa ating ebanghelyo, ang sabi ng Panginoon, ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalin ko rin naman sa harapan ng aking Ama. Ang sabi niya, maging ang buhok ninyo'y bilang kong lahat, bilang na lahat. Ibig sabihin, mga kapatid, kilala tayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng ating pinagdadaanan. Alam ng Diyos ang hirap at pangamba ng buhay natin. At kung alam yan ng Diyos, hindi lang simpleng alam yan ng Diyos, ngunit tinuturing ka ng Diyos na mahalaga. At kung tinuturing ka ng Diyos na mahalaga, alam mong pangangalagaan ka ng Diyos.
At kung alam mong ikaw ay pinapangalagaan ng Diyos, damhin mo yan. Kinlalin mo yan sa iyong mga puso. Kinlalin mo yan sa iyong sarili. At kung makilala mo ang Diyos sa iyong puso, alam mong sa kahit anong pagsubok ng buhay, merong Diyos na tumitingin sa iyo bilang ikaw at bilang mahalaga para sa Kanya. You are important to God. You are precious to God. And if you are important and precious to God, do not be afraid, because God will always do His will for you. And the will of God for you is always good. Mabuti po ang hangarin sa iyo ng Diyos. At kung mabuti ang hangarin sa iyo ng Diyos, wala ka dapat ikatakot, wala ka dapat ikapangamba. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, 3 bagay po ang pinaalala sa atin. Kinlalin natin ang Panginoon sa ating buhay. At kung makilala natin ang Panginoon sa ating buhay at alam natin na tayo ay tinitingnan ng Diyos bilang mahalaga, alam din natin na mas mahalaga ang pagmamahal ng Diyos sa kahit anumang takot kung nandoon lamang ang pagtitiwala. You must always acknowledge God, believe in His love, and always trust God no matter what. Mawawala ang takot sa lahat ng ating pagtitiwala sa Diyos. Mawawala ang lahat ng takot natin dahil sa pagmamahal ng Diyos. Amen.